Tahimik ang buong Del Fierro Mansion. Masyadong tahimik. Yung tipo ng katahimikan na parang may itinatagong lihim ang bawat dingding ng bahay. Sa labas ng malalawak na bintana ay walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Paminsan-minsan tinatamaan ng kidlat ang madilim na kalangitan, dahilan para sandaling lumiwanag ang napakalaking mansyon. Ngunit kahit gaano pa kalaki at kagandang lugar, hindi iyon naging tahanan para kay Amara Montenegro. 2 taon na siyang nakatira roon bilang asawa ni Leandro Del Fierro. 2 taon na puro lamig at distansya. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window habang hawak ang isang tasa ng tsaa. Suot niya ang simpleng silk night dress, ngunit hindi maitatago noon ang natural niyang elegance. Maganda si Amara pero hindi yun yung tipong nakakasulasok sa arte. Ang ganda niya ay classy, simple at matapang. Yung tipo ng babaeng kayang tumingin ng diretso sa mata ng kahit sinong makapangyarihang tao nang hindi natitinag. Ngunit ngayong gabi, pagod siya. Pagod na pagod. Ma'am Amara, napalingon siya kay Yaya Loring na may dalang maliit na tray ng pastries. Ngumiti ng bahagya si Amara. Hindi pa po kayo magpapahinga, Yaya? Hindi pa, iha. Naghihintay pa ako kung may kailangan pa kayo. Napabuntong hininga si Amara. Yaya Loring, okay na po ko. Malambing na ngumiti ang matanda. Kayo na lang po kasing mabait sa bahay na to. Bahagyang natawa si Amara pero agad ding nawala yon. Dahil totoo ang sinasabi nito. Sa mansyon na yon, lahat takot, lahat maingat. Lahat parang laging may inaabangang pagsabog. At ang sentro ng katahimikang yon ay iisang tao lang, si Leandro Del Fierro. Eksaktong 12:00 ng gabi nang makarinig sila ng tunog ng sasakyan sa labas. Hindi na kailangang tumingin ni Amara. Kabisan na niya ang tunog ng itim na Rolls Royce ni Leandro. Isang segundo pa, bumukas ang pangunahing pinto ng mansyon at agad yumuko ang mga kasambahay. Good evening, sir. Matangkad na pumasok si Leandro habang tinatanggal ang leather gloves niya. Naka-black overcoat ito at bahagyang basa ang buhok dahil sa ulan. Parang galing sa isang magazine cover. Eleganteng elegante pero sobrang lamig. Ang mga mata niya ay kasing dilim ng gabing nasa labas. Nang mapatingin ito kay Amara, bahagya itong tumigil. Gising ka pa pala. Kalmado ang boses nito. Walang emosyon gaya ng dati. Dahan-dahang ibinaba ni Amara ang tasa niya. Hinihintay kita. Sandaling natahimik si Leandro. Parang hindi ito sanay makarinig ng ganoong salita mula sa kanya. Lumapit ito ng kaunti. Sana hindi ka na naghintay. Simple lang ang pagkakasabi pero sapat para maramdaman ni Amara ang distansya sa pagitan nila. Noong una nilang ikasal, sinubukan niyang unawain si Leandro. Sinubukan niyang paniwalaan na baka sadyang tahimik lang talaga ito. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang na-realize na may pader ang lalaking yon na walang kahit sinong makakalampas. At mukhang wala rin itong balak sirain niyon. May dinner ka pa ba? Tanong ni Amara. No. Then at least eat something. I already ate. Tumango lang siya. Maikli, tahimik. Parang 2 estrangherong pinilit lang magsama sa iisang bahay. At sa totoo lang, yun naman talaga sila. 2 taon ang nakalipas. Clause 17. Tahimik na umalingaw-ngaw sa conference room ang boses ng abogado. The marriage shall remain strictly contractual. Emotional involvement and pregnancy are strongly prohibited. Napakanot noon si Amara. Pregnancy? Napatingin siya sa lalaking nasa kabilang side ng mesa, si Leandro Del Fierro. Tahimik lang itong nakaupo habang nagbabasa ng documents. Parang walang pakialam. Anong klaseng kondisyon yan? Diretsong tanong niya. At doon lang siya tinignan ni Leandro. Malamig pero kalmado. I don't want heirs. Hindi agad nakasagot si Amara. Pero bakit? Because children complicate everything. Napatawa siya noon dahil sa inis. Hindi ka ba naniniwala sa pamilya?
Bahagyang sumandal si Leandro sa upuan. No? Isang salita lang pero parang napakabigat. Then why marry at all? Tahimik muna ito bago sumagot. Because sometimes marriage is more useful than love. At doon nagsimula ang lahat. At biglang naputol ang pag-alaala ni Amara. May kailangan ka ba? Tanong ni Leandro habang tinatanggal ang relo niya. Matagal muna bago sumagot si Amara. Wala, pero halatang meron at alam yun ni Leandro. Tahimik siyang pinagmasdan ng lalaki. Amara, napatingin siya rito at ewan niya kung bakit pero sa tuwing binabanggit ni Leandro ang pangalan niya sa ganoong kababang boses, parang may kakaibang epekto sa kanya yon. You've been avoiding meals lately. Natigilan siya. Hindi niya inaasahang napapansin nito iyon. Busy lang. You look pale. Napangiti siya ng mapait. So marunong ka rin palang mag-observe. Bahagyang tumigas ang mukha ni Leandro. Mukhang hindi nito nagustuhan ang tono niya. Pero bago pa ito makasagot, biglang parang umikot ang paningin ni Amara at napahawak siya sa gilid ng mesa. Mabilis siyang sinalo ni Leandro bago pa siya tuluyang matumba. Agad nanlaki ang mata ni Amara dahil ngayon lang siya hinawakan nito ng ganoon. Mahigpit at protektado. Amara, mas mababa ngayon ang boses nito at may bahid ng pag-alala. Look at me. I'm fine, pero hindi yun totoo. Pakiramdam niya ay biglang sumikip ang sikmura niya at parang gusto niyang masuka. Napakunot ng noo si Leandro. Call the doctor. Malamig nitong utos sa mga kasambahay. No, agad na patingin sa kanyang lahat, maging si Leandro. Huminga ng malalim si Amara. I'm okay, napagod lang. Pero hindi kumbinsido si Leandro at kilala niya ang tingin nitong iyon. Kapag may gusto itong malaman, malalaman ito no matter what. Kaya bago pa siya maunahan ng kaba, mabilis siyang naglakad paakyat sa kwarto at agad isinara ang pinto. Ilang segundo siyang napasandal doon habang mabilis ang tibok ng puso niya. Unti-unti siyang napatingin sa maliit na paper bag sa ibabaw ng vanity table. Kanina pa niya yun itinatago. Dahan-dahan niyang kinuha at nanginginig ang kamay niyang inilabas ang pregnancy test. 2 guhit. Positibo. Napapikit siya, hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, may bagay na hindi kontrolado si Leandro Del Fiero. At iyon ay ang batang dinadala niya. Ngunit hindi niya alam sa kabilang bahagi ng mansyon, may isang pares ng matang lihim siyang pinagmamasdan at puno iyon ng inggit, ng galit at obsession. Tahimik na nakatayo si Selena Montenegro sa hallway habang nakatitig sa saradong pinto ng kwarto ni Amara. Unti-unti siyang ngumiti, ngunit walang kabutihan sa ngiting iyon. Interesting. Mahina siyang natawa at mukhang magsisimula na ang totoong laro. Maagang nagising si Amara kinabukasan. Tahimik pa ang buong Del Fiero Mansion habang dahan-dahang sumisilip ang liwanag ng umaga mula sa malalawak na bintana. Ngunit kahit gaano kagandang sikat ng araw, hindi pa rin nabawasan ng bigat sa dibdib niya. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama habang nakatitig sa hawak na pregnancy test. 2 guhit. Paulit-ulit niya iyong tinitingnan na para bang baka nagkakamali lang siya. Pero hindi. Buntis siya at hindi basta-basta. Pakiramdam niya, kambal. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pero may kakaiba siyang kutob. Napahawak siya sa tiyan niya. Unti-unti siyang napangiti. Maliit, mahina. Pero totoong ngiti yun. Sa loob ng 2 taon, ngayon lang ulit siya nakaramdam na may dahilan para lumaban. Ma'am Amara, napalingon siya nang marinig si Yaya Loring sa may pintuan. Sir Leandro's waiting for breakfast. Agad na wala ang bahagyang ngiti niya. Si Leandro, hindi niya alam kung sasabihin ba niya agad o itatago muna. Pagdating niya sa dining area, naroon na si Leandro.
tahimik na nagbabasa ng financial reports habang umiinom ng black coffee. Naka-gray suit na ito kahit alas 8 pa lang ng umaga. Perpekto kontrolado, parang walang kahinaan. Ngunit nang mapansin nito si Amara, agad nitong ibinaba ang hawak na dokumento. Sit. Simple pero natural na utos. Hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang umupo sa tapat nito. Ilang sandali silang kumain nang walang nagsasalita at gaya ng dati, nakakabingi ang katahimikan. Hindi ka pa rin okay? Napatingin si Amara rito. Hindi siya sanay na inuunahan siya nitong magsalita. Okay lang ako. No, diretso ang sagot nito. Tahimik ngunit matigas. Napabuntong hininga siya. Leandro, kaya kong alagaan ang sarili ko. Hindi yun ang punto. Then what is? Sandaling tumigil si Leandro, parang maingat sa bawat sasabihing salita. You almost collapsed last night. Bahagyang natigilan si Amara dahil kahit papano may concern sa boses nito. Kaunti lang pero naroon. Bago pa siya makasagot, biglang may tumikhim mula sa may entrance. Good morning! Pareho silang napalingon at agad tumigas ang ekspresyon ni Amara. Si Selena Montenegro, nakaputing fitted dress ito habang eleganting bumababa ng hagdan na para bang siyang tunay na reyna ng mansyon. At ang mas lalong ikinaiinis ni Amara, komportable itong nandito. Masyadong komportable. Hindi ko alam na dito ka na pala nakatira. Malamig niyang sabi. Ngumiti si Selena. Sweet ang pagkakangiti nito. Plastic. Well, Leandro invited me. Dahan-dahang napatingin si Amara kay Leandro. Hindi agad nagsalita ang lalaki. At sapat na iyon para maramdaman niyang may kung anong kumirot sa dibdib niya. Temporary, maikling sabi ni Leandro. May inaayos lang sa kondo ni Selena. Yun lang ang sagot ni Amara. Pero ramdam ni Selena ang lamig noon. Umupo si Selena sa tabi ni Leandro. Masyadong malapit at parang sinasadya. By the way, masiglang sabi nito habang kumukuha ng juice. May charity gala next week. Sasama kayo, right? Tahimik lang si Amara. Ayaw niya ng plastikang usapan sa umaga. Ngunit si Selena, halatang may ibang balak. Perfect couple pa naman kayo tignan. Halos matawa si Amara. Perfect? Kung alam lang ng mga tao kung gaano kalamig ang pagsasamang iyon. Hindi ako sure kung makakapunta ako. Mahinahon niyang sagot. Napatingin agad si Leandro sa kanya. Why? Biglang naging alerto ang tono nito. Nag-alinlangan si Amara. Hindi pa siya handang sabihin. Hindi pa. Kaya umiwas siya ng tingin. May kailangan lang akong asikasuhin. Tahimik siyang pinagmasdan ni Leandro at gaya ng dati, parang sinusubukan nitong basahin lahat ng iniisip niya. Samantala, tahimik namang pinapanood ni Selena ang dalawa at unti-unting sumisikip ang pagkakahawak niya sa baso. Ayaw niya ng tingin ni Leandro kay Amara. Ayaw niya ng atensyong ibinibigay niya rito. Dahil sa loob ng maraming taon, siya ang gustong mapansin ni Leandro. Pero kailanman, hindi siya nito tiningnan tulad ng pagtingin nito kay Amara ngayon. Ate, malambing na tawag ni Selena. Napatingin si Amara. Masaya ka ba talaga? Tahimik ang buong dining room, maging ang mga kasambahay ay natigilan. Napataas kilay si Amara. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Selena habang iniikot ang wine glass sa kamay niya. I mean, parang hindi ka bagay dito. Dahan-dahan siyang sumandal sa upuan. It's too cold and too lonely. Bahagyang tumigas ang panga ni Leandro pero tahimik lang ito. Concerned ka sa akin? Kalmadong tanong ni Amara. Of course, mabilis na sagot ni Selena. Kapatid mo kaya ako? At yun ang pinakamalaking kasinungalingan sa umagang yon. Half-sister, malamig na pagwawasto ni Amara. Saglit na natigilan si Selena pero mabilis din itong ngumiti. But still we're family. Napangiti si Amara pero walang init ang ngiting iyon. Funny, tahimik ang lahat.
Because real family doesn't look happy when you suffer. Nanlaki ng bahagya ang mata ni Selena, maging si Leandro ay napatingin kay Amara. Amara, babala ni Leandro, pero hindi siya tumigil. 2 taon siyang nanahimik, 2 taon siyang nagtiis, at ngayon pakiramdam niya ay pagod na siyang magpanggap. Sabihin mo nga, Selena, diretso niyang sabi habang nakatingin dito. Masaya ka ba pag miserable ako? Tahimik, masyadong tahimik ang paligid. At sa unang pagkakataon, nawala ang peking ngiti ni Selena. Pero sandali lang, dahil mabilis din niya iyong ibinalik. Of course not. Good, bahagyang umiti si Amara. Then stop acting like a vulture waiting for my marriage to die. Halos mabitawan ni Selena ang hawak niyang baso. Excuse me? Defensive na sagot ni Selena. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, biglang tumayo si Leandro at agad na tahimik ang buong kwarto. Ganito ito ka-powerful. Hindi nito kailangang sumigaw para tumigil ang lahat. I have a meeting. Malamig ang boses nito. Kontrolado pero halatang may tensyon nasa hangin. Bago ito tuluyang umalis, sandali itong tumingin kay Amara. At sa maikling segundong iyon, parang may gusto itong sabihin. Pero pinili nitong manahimik gaya ng dati. Pagkaalis ni Leandro, unti-unting nawala ang maskara sa mukha ni Selena. Tumigas ang ekspresyon nito. At talagang lumalaban ka na ngayon? Tahimik na uminom ng tubig si Amara. Napapagod din ang mga taong laging mabait. Lumapit si Selena sa kanya at mahina itong nagsalita. Mag-ingat ka. Dun lang siya tuluyang tumingin dito. Threat ba yan? Ngumiti si Selena. Mabagal, nakakatakot. No, let's just say a warning. Ngunit imbis na matakot, dahan-dahang tumayo si Amara at kahit walang effort, mas dominante pa rin ang aura niya. Then here's mine. Napaatras ng bahagya si Selena nang lumapit siya. Hindi mo na ako kayang takutin. Tahimik, matalim ang mga mata ni Amara. At lalong hindi mo na maaagaw sa akin ang buhay na pinaghirapan kong buuin. Ngunit hindi alam ni Amara, habang sinasabi niya yon, may isang pares ng matang tahimik na nakatingin mula sa ikalawang palapag. Si Leandro. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, parang may unti-unting nababasag sa malamig niyang mundo. Dahil ang babaeng pinakasalan niya para sa isang kasunduan ay hindi pala basta-bastang babae lang. Tahimik na bumagsak ang ulan sa malawak na bintana ng opisina ni Leandro Del Fiero. Nakatayo siya sa harap ng city skyline habang hawak ang isang baso ng whiskey. Madilim ang buong opisina maliban sa mahinang ilaw mula sa desk lamp sa likod niya. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang pangalan lang ang paulit-ulit sa isip niya. Si Amara. Hindi niya maintindihan kung bakit. 2 taon na silang kasal. 2 taon na pareho silang namumuhay na parang may malinaw na hangganan sa pagitan nila. Pero nitong mga nakaraang araw, parang may nagbago. At lalong lumalala iyon sa tuwing nakikita niyang nasasaktan si Amara. Sir, tahimik na pumasok ang kanyang assistant na si Mateo. Your 6 o'clock meeting has arrived. Hindi agad sumagot si Leandro. Cancel it. Bahagyang natigilan si Mateo. Sir, investors from Singapore flew here personally. I said cancel it. Malamig, diretso at walang puwang para kontrahin. Ngunit bago pa makalabas si Mateo, biglang nagsalita muli si Leandro. Nasaan si Amara? Ma'am left the mansion an hour ago. Dahan-dahang napalingon si Leandro. Nang mag-isa? Yes sir. Tumigas ang panga nito at hindi niya alam kung bakit. Pero hindi niya nagustuhan ang sagot. Samantala, tahimik na nakaupo si Amara sa loob ng isang maliit ngunit eleganteng cafe sa kabilang bahagi ng syudad. Simple lang ang suot niyang cream-colored dress at manipis na cardigan. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, nakahinga siya ng maluwag. Wala ang malamig na katahimikan ng Del Fiero Mansion. Walang matang laging nagmamasid. Walang Selena
at walang Leandro. Ngunit habang nakatingin siya sa menu, biglang may pamilyar na boses ang nagsalita. Still ordering hot chocolate when stressed? Agad siyang napatingin at sa isang iglap, parang bumalik ang maraming alaala. Nakatayo sa harap niya si Darius Valle. Matangkad, malinis manamit at may parehong mainit na ngiti na lagi nitong suot noon. Yung tipong ngiting kayang magpagaan ng pakiramdam ng kahit na sino. Darius, hindi niya namalayang napangiti siya. Totoong ngiti, yung ngiting matagal nang nawala sa kanya. Bahagyang natawa ang lalaki. Well, at least you still remember me. How could I forget? At totoo yun. Hindi niya kayang kalimutan si Darius. Dahil noong panahong halos wasak na siya matapos mamatay ang ama niya, si Darius ang isa sa iilang taong nanatili sa tabi niya. Can I sit? Tanong nito. Tumango si Amara at ilang segundo lang parang bumalik sila sa dating panahon. Magaan, komportable at natural. Kumusta ka? Mahinahong tanong ni Darius habang nakatingin sa kanya. At doon biglang natahimik si Amara dahil hindi niya alam kung paano sasagutin niyon. Kamusta ba siya? Masaya ba siya o unti-unti lang siyang nasasanay sa lungkot? Alive, pilit niyang biro. Ngunit hindi natawa si Darius. Bagkus, mas lalo itong tumahimik habang pinagmamasdan siya. You look tired. Napabuntong hininga siya. Ganun ba kahalata? Sa akin? Oo. Tahimik siyang napayuko at doon niya muling naramdaman ang pagod na ilang buwan na niyang itinatago. Marriage doesn't look good on you. Napatingin agad siya rito. Ngunit hindi mapanghusga ang mukha ni Darius. Nag-aalala lang gaya ng dati. Hindi ganoon kasimpleng lahat, mahinahon niyang sagot. I know. Saglit na natahimik si Darius bago muling nagsalita. But you don't have to survive everything alone, Mara. Nanlambot ng bahagya ang dibdib niya. Matagal na simula nang may tumawag sa kanya ng Mara. At matagal nang may nagsabi sa kanya na hindi niya kailangang kayanin lahat mag-isa. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may malamig na boses ang sumingit. She's not alone. Nanigas si Amara at dahan-dahan siyang napalingon. At naroon si Leandro, nakatayo malapit sa mesa nila habang suot ang itim nitong overcoat. Malamig ang mukha, pero ang mga mata nito ay diretsyong nakatingin kay Darius. Bahagyang ngumiti si Darius. At ikaw siguro si Leandro Del Fero. Tahimik lang itong lumapit at kahit walang effort agad nag-iba ang atmosphere ng cafe. Parang biglang bumigat ang hangin. Darius Valle, kalmadong sabi ni Leandro. Cardiothoracic surgeon. Bahagyang napaangat ng kilay si Darius. You investigated me? I investigate everyone near my wife. Diretso at hindi nahihiya at walang kaunting paghingi ng paumanhin na sabi ni Leandro. Napabuntong hininga si Amara. Leandro, ngunit hindi siya pinansin ito. Nakatingin lang ito kay Darius. At ikaw naman, kalmadong sabi ni Darius, ang lalaking pinakasalan niya. Tahimik pero may laman ang bawat salita. Sandaling nagkatitigan ang dalawang lalaki. Parehong elegante, parehong makapangyarihan, ngunit magkaibang magkaiba. Si Darius mainit, kalmado, madaling lapitan, habang si Leandro parang bagyong tahimik, ngunit mapanganib. Interesting, bahagyang sabi ni Darius habang sumandal sa upuan. You don't look like a husband. Bahagyang tumigas ang panga ni Leandro. And you look too comfortable with someone else's wife. Masyado kayatang possessive para sa isang lalaking walang pakialam. Tumahimik lahat. Biglang napahigpit ang hawak ni Amara sa tasa niya dahil ramdam niyang ilang segundo na lang sasabog ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Enough! Parehong napatingin ang dalawang lalaki kay Amara at ngayon lang nila napansing pagod na ang mukha niya. I didn't come here for this. Tahimik siyang tumayo, ngunit agad siyang napahawak sa mesa nang biglang hilo ang umatake sa kanya. Mara, mabilis na tumayo si Darius para alalayan siya, ngunit mas mabilis si Leandro. Agad nitong nahawakan ang baywang ni Amara
bago pa siya tuluyang bumagsak. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang dalawang lalaki sa isang bagay. Pareho silang natakot para kay Amara. "Amara," mababang boses ni Leandro. "Look at me." Unti-unti siyang napamulat at nang makita niya ang mukha ni Leandro, nagulat siya dahil malinaw na malinaw ang pag-aalala nito. Hindi malamig, hindi kontrolado, kundi totoo. "We're going home," mariing sabi nito. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagsalita si Darius. "She needs a doctor first." Tahimik na napalingon si Leandro rito at muling bumigat ang hangin. "She's my wife, and right now," malamig na sagot ni Darius, "I am her doctor." Tahimik ang buong biyahe pa uwi. Sa loob ng itim na Rolls Royce ni Leandro Del Fero, walang nagsasalita. Nasa kabilang side ng back seat si Amara habang nakatingin sa madilim na syudad sa labas ng bintana. Samantala, si Leandro naman ay tahimik lang na nakaupo sa tabi niya. Ngunit ramdam niya ang tingin nito, mabigat, mapagmasid. Parang may gusto itong itanong ngunit pinipigilan lang ang sarili. "You should have stayed at the mansion," basag ni Leandro sa katahimikan. Hindi siya lumingon. "Kailangan ko lang huminga." "Without security?" Napapikit si Amara. "Hindi ako preso, Leandro." Muling natahimik ang lalaki. At gaya ng dati, mas nakakatakot ang katahimikan nito kaysa sigaw ng ibang tao. Ilang segundo ang lumipas bago ito muling nagsalita. "You fainted." "Hindi ako bata." Hindi rin normal ang halos bumagsak sa cafe. Bahagyang napairap si Amara. "Doktor ka rin pala ngayon?" "No," malamig nitong sagot. "But I know when something is wrong." Napalingon siya rito at doon niya napansing hindi pa rin nawawala ang tensyon sa mukha nito mula kanina. Parang may kinakagalitan, o mas tamang sabihin may kinakatakutan. "Bakit ka ba galit?" Diretsahan niyang tanong. Tumitig si Leandro sa kanya at ilang segundo bago ito sumagot. "I am not angry." "And then what?" Tahimik, masyadong tahimik. "You met Darius without telling me." Bahagyang natawa si Amara, hindi makapaniwala. "So, yun pala." Tumigas ang panga ni Leandro. "You disappeared from the mansion." "I went out for coffee, not war. And yet you met a man who clearly still cares about you." Natigilan si Amara dahil sa unang pagkakataon, parang may kung anong emosyon sa boses nito at mukhang hindi nito namamalayan iyon. "Are you jealous?" Napakabigat ng katahimikan at habang tumatagal, lalo lang lumalalim ang tingin ni Leandro sa kanya. "Of course not," diretso ang sagot nito. Ngunit hindi kumbinsido si Amara at halata iyon sa maliit niyang ngiti. "You're a terrible liar." Biglang umiwas ng tingin si Leandro at yun na yatang pinakamalapit sa pag-amin na makukuha niya rito. Pagdating sa mansyon, agad bumungad sa kanila si Selena sa living room. Nakasuot ito ng eleganteng red silk dress habang umiinom ng wine. At nang makita si Amara sa braso ni Leandro, halos hindi maitagong inis sa mukha nito. "Oh my God!" Kunwaring nag-aalala itong tumayo. "Mukhang pagod na pagod ka, ate." Tahimik na inalis ni Amara ang kamay niya mula kay Leandro. "Kaya ko pang maglakad." Ngunit bago pa siya makahakbang, bigla siyang nahilo at agad siyang nasalo ni Leandro. Mabilis, natural, parang instinct. Nanigas si Selena dahil malinaw na malinaw. Hindi na yun simpleng responsibilidad lang. May iba na at yun ang bagay na pinakakinakatakutan niya. "Call Dr. Hernandez." Malamig na utos ni Leandro sa mga kasambahay. Hindi niya man lang tiningnan si Selena. Mas lalo tuloy sumikip ang pagkakahawak nito sa wine glass. "Hindi na kailangan." "Enough, Amara." Tahimik ngunit mariin ang boses ni Leandro. At sa unang pagkakataon hindi na siya nakipagtalo. Dahil kahit siya mismo, ramdam niyang may mali sa katawan niya. Makalipas ang ilang minuto, tahimik ang buong library habang hinihintay nilang doktor. Nakatayo si Leandro malapit sa fireplace habang si Amara naman ay nakaupo sa couch. At kahit walang nagsasalita, ramdam niya ang presensya nito. Mabigat, mainit, nakakagulo. "Darius still loves you." Bigla siyang napatingin kay Leandro.
Hindi niya inaasahan yun ang sasabihin nito. Hindi mo siya kilala. But I know men. Malamig ang tono nito. He looked at you like you mattered. Sandaling natahimik si Amara. Dahil hindi niya alam kung ano ang mas nakakagulat. Ang sinabi nito o ang katotohanang napansin yun ni Leandro. At ikaw? Mahinahon niyang tanong. Dahan-dahang napalingon si Leandro. What about me? Tumitig siya dito. Diretso, walang takot. Have you ever looked at me that way? Tahimik, biglang naging mabigat ang hangin sa pagitan nila at ilang segundo, walang sumagot. Ngunit bago pa tuluyan maging personal ang usapan, biglang bumukas ang pinto. Dumating ang doktor. Good evening, Mr. Del Fiero. Tumangulang si Leandro samantalang tahimik namang chinek ng doktor si Amara. Ilang minutong lumipas at habang tumatagal, lalo lang nagiging seryosong mukha nito. May I ask a few personal questions? Tumango si Amara. When was your last cycle? Nanlamig siya samantala tahimik lang si Leandro, ngunit matalim ang tingin sa doktor. I am late. How late? Mahigpit na napahawak si Amara sa damit niya. Almost 2 months. Tahimik at dun niya naramdaman ang biglang pagbabago ng atmosphere sa loob ng library. Dahan-dahang napalingon ang doktor kay Leandro at pagkatapos muling tumingin kay Amara. I would strongly recommend a pregnancy test. Biglang natahimik ang buong silid, maging ang orasan sa dingding ay parang huminto. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakita ni Amara ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Leandro Del Fiero. Hindi yun galit, hindi rin lamig, kundi shock. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may nabasag. Lumingon silang lahat at nakita nila si Selena. Nakatayo sa may pintuan habang nakakalat sa sahig ang basag nitong wine glass. Namumutla ang mukha nito at puno ng galit ang mga mata. Pregnant? Mahina ngunit nanginginig ang boses nito at doon, unang beses na nakaramdam si Amara ng tunay na panganib mula kay Selena. Dahil ngayon, hindi na lang simpleng inggit ang nasa mata nito, kundi pagkawasak. Hindi agad nakapagsalita si Selena. Nakatayo lang ito sa may pintuan habang nanginginig ang kamay na may bahid pa ng wine. Parang hindi nito matanggap ang narinig. Pregnant? Si Amara? At kay Leandro pa. Tahimik ang buong library, ngunit sa katahimikang iyon, parang may unos na unti-unting nabubuo. Dahan-dahang tumayo si Amara mula sa couch at kahit kinakabahan siya, pinilit niyang manatiling kalmado at ayaw niyang magmukhang mahina, lalo na sa harap ni Selena. Selena? Ngunit agad siyang pinutol nito. No, mahina ngunit matalim ang boses nito. Hindi pwede. Napakunot ang noo ng doktor. Miss Montenegro? Leave. Lahat napatingin kay Leandro. Malamig ang mukha nito habang nakatingin kay Selena. Leandro, pilit na ngumiti si Selena. This has to be a mistake. Tahimik lang itong tumingin sa kanya at habang tumatagal, lalo lang nawawala ang composure ni Selena. You said you didn't want children. Diretso, walang ingat. At doon bahagyang tumigas ang mukha ni Amara. At dahil ngayon, mas lalo niyang nararamdamang may mga bagay sa pagitan ni Selena at Leandro na hindi niya alam. Tahimik na tumingin si Leandro kay Selena at sa unang pagkakataon, may malamig na babala sa boses nito. That conversation was never yours to repeat. Nanlaki ang mata ni Selena. Agad niyang na-realize ang pagkakamali niya. But Leandro, leave the room. Hindi ito sumigaw, hindi nagtaas ng boses. Pero sapat yun para mawala ng kulay ang mukha ni Selena. Ilang segundo itong natigilan bago tuluyang umalis. Ngunit bago magsara ang pinto, napatingin muna ito kay Amara. At ang tingin niyon, punong-puno ng galit. Pagkaalis ni Selena, tahimik na nagbuntong hininga ang doktor. Well, I suggest a laboratory confirmation as soon as possible. Tumango si Amara, ngunit hindi niya napansing nakatingin lang si Leandro sa kanya. Well, Iha, congratulations. Mahinang sabi ng doktor.
bago umalis. At pagkatapos noon, naiwan silang dalawa. Pakiramdam ni Amara ay biglang lumiit ang buong silid. Dahil ngayon, wala nang ibang tao sa pagitan nila. Wala nang distraction at hindi na nila kayang iwasan ang katotohanan. Dahan-dahang napahawak si Amara sa tiyan niya. Hindi pa man sigurado pero ramdam na niya. May buhay sa loob niya at kahit natatakot siya, may parte sa kanyang masaya. Amara, mababa ang boses ni Leandro at napatingin siya rito. Bahagya siyang natigilan dahil ngayon lang niya nakitang parang hindi sigurado si Leandro. We need to talk. Napangiti siya ng mapait. Finally, tahimik na lumapit si Leandro. Kontrolado pa rin ang kilos nito pero may bigat sa bawat hakbang. You know what's the contract says. At iyon na nga, bahagyang napapikit si Amara. Of course, business first. Always business first. Alam ko, then you understand why this is complicated. Napatawa siya ng mahina pero walang saya roon. Complicated? Unti-unti siyang napatingin dito. I am carrying your child, Leandro. At yun lang ang masasabi mo? Hindi agad sumagot si Leandro at habang tumatagal, lalo lang sumisikip ang dibdib ni Amara. Dahil kahit kailan, hindi niya mabasa ang lalaking ito. I never planned for this. Mahinahon ang boses nito, pero parang punyali yun sa tenga ni Amara. Neither did I. Napahawak siya sa gilid ng couch, pinipigilan ang emosyon. Pero hindi ibig sabihin nun, unwanted na sila. Biglang tumingin si Leandro sa kanya at doon niya nakita na nasaktan siya. Don't say that. Then prove me wrong. Unti-unting tumigas ang ekspresyon ni Amara. Alam niyang tingin iyon. Iyon ang tingin ng lalaking lumalaban sa sarili niyang emosyon. At sa kung anong dahilan, mas lalo lang siyang nasasaktan doon. Sabihin mo nga sa akin, mahina niyang sabi. May kahit kaunting parte ba sa'yo na masaya? At sa unang pagkakataon, walang naisagot si Leandro. Samantala sa kabilang bahagi ng mansyon, galit na binagsak ni Selena ang vase sa kanyang kwarto. Imposible. Napapaatras ang mga katulong sa takot. Paanong nangyari yun? Mabilis siyang huminga habang nanginginig. Hindi niya matanggap. Hindi pwede dahil sa loob ng maraming taon, isa lang ang pinanghahawakan niya na walang babaeng magiging importante kay Leandro. Pero ngayon, may mga batang magdudugtong kina Amara at Leandro at yun ang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Biglang tumunog ang cellphone niya at nang makita ang pangalan, agad siyang natahimik. Hello? Calm down. Malamig na boses ng isang lalaki mula sa kabilang linya. But she's pregnant. Galit na bulong ni Selena. Tahimik muna ang lalaki bago nagsalita. Then, get rid of the problem. Unti-unting tumigas ang mukha ni Selena at sa loob ng ilang segundo, wala nang bakas ng emosyon doon. Don't worry. Dahan-dahan siyang ngumiti habang nakatingin sa salamin. Mapanganib at malamig. Hindi ko hahayaang maging masaya si Amara. Kinagabihan hindi makatulog si Amara. Tahimik siyang nakaupo sa balcony ng kwarto habang nakatingin sa malayong ilaw ng syudad. Magulong isip niya. Takot, pagod, at higit sa lahat nalilito. Narinig niyang bumukas ang sliding door sa likod niya. Hindi na niya kailangan lumingon pa. Kabisa na niya ang presensya ni Leandro. Ilang segundo itong tahimik na nakatayo sa likod niya. At maya-maya pa ay lumapit ito. You'll get sick staying out here. Hindi siya sumagot. Tahimik na tumabi si Leandro sa may railings at pareho silang nakatingin sa langit. At sa unang pagkakataon, parang hindi sila magkaaway. Why did you marry me? Bigla niyang tanong. Natigilan si Leandro. You had thousands of choices. Tahimik siyang napatingin dito. So why me? Mahabang katahimikan at akala niya hindi na naman ito sasagot. Pero nagkamali siya. Because you look at me differently. Unti-unti siyang napalingon dito. What? Mababa ang boses ni Leandro habang nakatingin sa malayo. Everyone looks at me like they want something.
Power, money, influence. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. But you didn't. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amara dahil ngayon lang naging ganito ka-open si Leandro at nakakagulo yun. You were the first person who spoke to me like I was normal. Napahigpit ang hawak niya sa railing at bago pa siya makapagsalita, biglang napahawak siya sa tiyan niya. Nanlaki agad ang mata ni Leandro. Amara, biglang namutla siya at ilang segundo lang, unti-unting may tumulong dugo sa pagitan ng legs niya. Amara! Umalingaw-ngaw sa buong balcony ang boses ni Leandro. Mabilis niyang nasalo si Amara bago pa ito tuluyang mawalan ng balanse. Namumutla ang mukha nito habang mahigpit na nakahawak sa tiyan at ang dugo sa pagitan ng mga daliri nito ay parang direktang tumatama sa dibdib ni Leandro. Leandro, mahina ang boses ni Amara at doon lalo siyang kinabahan dahil hindi niya kailanman nakikita si Amara na ganito kahina. Don't talk. Mabilis niya itong binuhat, walang pag-aalinlangan, walang pakialam kung mabasa man ng ulan ang damit niya. Mateo! Sigaw niya sa assistant niya pagpasok sa hallway. Agad nagtakbuhan ng mga kasambahay. Prepare the car, now! Nanlaki ang mata ng lahat dahil ngayon lang nila nakitang nawala ng kontrol si Leandro Del Fierro. Sa Del Fierro Hospital, tahimik ngunit tensyonado ang private emergency floor. Halos lahat ng doktor at nurses ay nagmamadaling kumilos. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Leandro sa labas ng emergency. Habang duguan pa rin ang manggas ng suot niyang puting polo. Tahimik lang siya, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng presensya niya. Sir, maingat na lumapit si Mateo. Dr. Hernandez is on the way. Hindi sumagot si Leandro. Nakatitig lang siya sa pulang ilaw ng emergency room. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, may nararamdaman siyang hindi niya makontrol. At yun ay takot. 16 na taon nang nakakalipas. Protect your brother. Mga sigawan, basag na salamin, at dugo. Maraming dugo. Isang batang Leandrong nakatayo noon sa gitna ng malaking mansyon ng Del Fierro. Takot na takot habang hawak ang maliit niyang kapatid. Kuya! Mahinang umiiyak ang batang lalaki sa braso niya. Ngunit ilang segundo lang, may putok ng baril at biglang tumalsik ang dugo sa puting damit ni Leandro. Mahigpit na napapikit si Leandro at dun niya muling naramdaman ang matagal na niyang pilit nililibing. Kaya ayaw niya ng pamilya, kaya ayaw niya ng anak. Dahil sa mundo niya, lahat ng mahalagay nawawala at lahat ng minamahal nagiging kahinaan. Ngunit ngayong gabi, habang nasa loob ng emergency room si Amara, doon niya unang na-realize ang isang bagay na matagal na niyang itinatanggi. Ayaw niyang mawala si Amara. Samantala, sa kabilang dulo ng hallway, tahimik na nakatayo si Selena at habang pinapanood si Leandro, unti-unting nanlalamig ang dibdib niya dahil ngayon lang niya nakitang lalaki na ito na ganito. Worried, restless, at halatang takot. Hindi, mahina niyang bulong. Hindi pwedeng umabot siya sa puntong yan. Dahil alam ni Selena, kapag tuluyang nahulog si Leandro kay Amara, wala na siyang laban. Makalipas ang ilang minuto, biglang bumukas ang emergency room. Agad tumayo si Leandro. Lumabas si Dr. Hernandez habang tinatanggal ang kanyang gloves. How is she? Diretso agad ang tanong ni Leandro. Tahimik muna ang doktor bago sumagot. She's stable. Parang bahagyang nakahinga si Leandro, ngunit hindi pa tapos ang doktor. But she needs complete rest. Tumigas muli ang mukha ni Leandro. What happened? Sandaling nag-alangan ang doktor. Her body is under too much emotional pressure. Very stressed. Napahigpit ang kamao ni Leandro. At kahit walang nagsasabi, alam niyang may kasalanan siya roon. And the baby? Natigilan ang doktor. Baby? Tahimik na tumingin ang doktor kay Leandro. At first we thought it was a normal pregnancy. Unti-unti siyang kinabahan. But
Congratulations! Bahagyang ngumiti ang doktor. It's a twin. Biglang natahimik ang buong hallway, maging si Selena ay nanigas. Kambal? Halos pabulong ang boses nito, samantalang si Leandro parang nawalan ng hangin. Twins, 2 bata, 2 buhay, 2 taong posibleng mawala sa kanya. Ngunit kasabay ng takot, may kakaibang init siyang nararamdaman sa dibdib at mas lalong kinatakot niya yon. Sa recovery room, mahina pa si Amara nang magmulat ng mata. Malapo pa ang paningin niya. Ngunit unti-unti niyang nararamdaman ang mainit na kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya. Dahan-dahan siyang napalingon at natigilan siya dahil naroon si Leandro. Tahimik na nakaupo sa tabi ng kama niya at hawak nito ang kamay niya. Hindi agad siya nagsalita. Parang natatakot siyang gumalaw dahil baka mawala ang eksenang iyon. Napansin ni Leandro na gising na siya. Agad itong tumayo. How are you feeling? Mahina siyang napangiti. Still alive. Hindi natuwa si Leandro sa biro niya. Halatang tensyonado pa rin ito. Don't ever do that again. Bahagyang napakunot noo si Amara. Do what? Scare me like that. Natigilan siya dahil sa unang pagkakataon, diretsahan siyang nagsalita at hindi malamig ang boses nito. Hindi kontrolado kundi totoo. Tahimik silang nagtitigan at habang tumatagal, lalo lang bumibilis ang tibok ng puso ni Amara. Leandro. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto at mabilis na pumasok si Selena. Ate! Agad itong lumapit kunwari nag-aalala. Oh my God, I was so worried. Ngunit bago pa ito makahawak sa kamay ni Amara, biglang humarang si Leandro. Malamig ang mukha nito. She needs rest. Natigilan si Selena. Pero Leandro, leave. Diretso, walang emosyon. Parang nakakatakot. Nanlaki ang mata ni Selena dahil ngayon lang siya pinakitunguhan ni Leandro ng ganoon kalamig sa harap ng ibang tao. But I'm family. No, tahimik ngunit mariing sabi ni Leandro. At this moment, you are stressed. Parang sinampal si Selena habang si Amara naman tahimik lang na nakatingin kay Leandro. At ngayon lang niya na-realize kapag siya ang involved, kayang maging brutal ng lalaking ito. Unti-unting nagbago ang tingin ni Selena kay Amara at doon, unang beses na nakaramdam si Amara ng totoong panganib. Hindi simpleng inggit, kundi obsession. At sa kabilang sulok ng hospital corridor, may isang lalaking tahimik na nakamasid, si Darius Valle. At nung makita niyang hawak ni Leandro ang kamay ni Amara, unti-unti siyang napangiti, ngunit walang saya roon. Too late, mahina niyang bulong. Falling for her already, Mr. Del Fiero? Tahimik ang buong VIP recovery floor kinabukasan. Malambot ang liwanag ng umaga na pumapasok sa malaking bintana ng hospital room ni Amara. Ngunit kahit gaano kapayapa ang paligid, ramdam pa rin ang bigat ng mga nangyari kagabi. Dahan-dahang iminulat ni Amara ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga siya. Nasa ospital pa rin pala ako, mahina niyang bulong. Good, you're awake. Napalingon siya agad at natigilan. Nakatayo si Leandro malapit sa bintana habang may hawak na tablet at ilang business documents. Naka-black long sleeveless shirt ito na bahagyang nakatiklop ang manggas. Mukha pa rin itong elegante kahit halatang hindi natulog ng maayos. Anong oras ka pa nandyan? Hindi agad sumagot si Leandro. Bagkus ay isinara nito ang tablet at lumapit sa kanya. Since last night, bahagyang natigilan si Amara. Hindi ka umuwi? No, simple lang ang sagot. Pero hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Tahimik na inayos ni Leandro ang kumot niya at habang ginagawa nito iyon, doon napansin ni Amara ang bahagyang pamumula sa mga mata nito. Mukha itong pagod. Mukhang nag-alala talaga. You should rest too, mahina niyang sabi. Bahagyang tumingin si Leandro sa kanya.
No, I'm fine. Napangiti si Amara ng mahina. Terrible liar. At sa pagkakataong iyon, bahagyang gumalaw ang sulok ng labi ni Leandro. Halos hindi halata pero sapat para matigilan siya. Dahil ngayon lang niya nakitang parang muntik nang ngumiti si Leandro Del Fiero. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Dr. Hernandez kasamang isang sonographer. Good morning! Ngumiti ng bahagya si Amara. Good morning, Doc. Samantala, tahimik lang si Leandro ngunit hindi umaalis sa tabi niya at napansin niyo ng doktor. We will be doing an ultrasound today. Biglang napahawak si Amara sa tiyan niya. Hindi niya maipaliwanag pero kinakabahan siya. Everything will be fine, mahinang sabi ng doktor. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagsalita si Leandro. I want the best equipment available. Napalingon ang lahat dito. Already prepared, sir. Mabilis na sagot ng doktor. Tahimik na tumango si Leandro at kahit hindi ito expressive, halatang seryoso ito sa kalagayan niya. Sa ultrasound room, bahagyang madilim ang silid, tanging ilaw lang mula sa monitor ang nagbibigay liwanag sa paligid. Tahimik na nakahiga si Amara habang nilalagyan ng gel ang tiyan niya. At sa tabi niya, naroon si Leandro. Tahimik ngunit hindi lumalayo. Ready? Tanong ng sonographer. Huminga ng malalim si Amara at bahagyang tumango. At maya-maya pa'y isang mabilis ngunit malinaw na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Lumitaw din sa monitor ang maliliit na hugis. Nanlaki ang mga mata ni Amara at bago pa siya tuluyang maiyak, may isa pang tunog. Isa pa. Congratulations! Tahimik na napatingin ito sa kanila. You're having twins. Parang tumigil ang oras. Tahimik na napatitig si Amara sa monitor habang unti-unting namumuo ang luha sa mga mata niya. Dalawang munting buhay. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Yun ay pag-asa. Dahan-dahan siyang napalingon kay Leandro at doon siya natigilan. Dahil nakatingin lang ito sa monitor na para bang hindi makapaniwala. Sir? Tahimik na napalingon si Leandro sa doktor at doon napansin ng lahat, bahagyang nanginginig ang mga kamay nito. Are they healthy? Mababa ang boses nito, halos pabulong. Ngumiti ang doktor. So far, yes. At pagkatapos, bahagya itong natahimik habang masusing tinitingnan ang monitor. Well, this is unusual. Napakunot noo si Amara. What is it, Doc? Nag-aalangan ng doktor bago magsalita. The twins' neural activity is unusually advanced for this stage. What do you mean, Doc? Tumingin ang doktor kay Leandro. Well, at this rate, there's a high possibility that the twins inherited exceptional cognitive development. Biglang tumigas ang mukha ni Leandro at hindi iyon nakaligtas kay Amara. Leandro? Ngunit bago ito makasagot, biglang pumasok si Mateo sa silid, mukhang seryoso. Sir, pasensya na. Tahimik na napalingon si Leandro. But there's a problem. Can you just tell me it later? But it's urgent, sir. Napansin ni Amara ang biglang pagbabago sa aura ni Mateo at doon siya kinabahan. Tahimik na lumabas sina Leandro at Mateo at nang makalayo sila sa ultrasound room, agad nagsalita si Mateo. Sir, alam na ng board ang nangyari. Tumigas ang mukha ni Leandro. And Selena has been asking questions about Project Lazarus. Biglang nanlamig ang buong ekspresyon ni Leandro. No, mahina ngunit delikadong sabi nito. She cannot know about the twins. Ngunit sa loob ng ultrasound room, tahimik na nakatingin si Amara sa monitor. Hindi niya alam kung bakit pero may kutob siyang may tinatagong bagay si Leandro. Isang malaking sikreto. At pakiramdam niya, may koneksyon niyon sa batang dinadala niya. Ngunit bago pa siya makapag-isip, biglang nagsalita ang doktor. Would you like to hear their heartbeat again? Unti-unting napangiti si Amara at dahan-dahan siyang tumango. Muling umalingaw-ngaw sa silid ang dalawang mumunting tibok ng puso at sa bawat tunog, unti-unting nagbabago ang mundo niya. Hindi na lang siya babae sa isang malamig na kasunduan.
Hindi na lang siya asawa ni Leandro Del Fierro. Isa na siyang ina. Ngunit sa kabilang bahagi ng ospital, tahimik na nakatingin si Leandro sa city skyline. Mabigat ang mukha nito at punong-puno ng iniisip. "Sir," tahimik na lumapit si Mateo. What if history repeats itself? Mahabang katahimikan. At maya-maya, mababa ang boses na sumagot si Leandro. "Then I will burn this entire world first." Unti-unti siyang napalingon sa ultrasound room before anyone touches them. 3 araw matapos ang ultrasound, hindi pa rin pinapayagan ni Leandro si Amara na bumalik agad sa mansyon. Nasa private penthouse pa rin sila ng Del Fierro Medical Tower. Mas ligtas, mas kontrolado, at mas madaling bantayan. Tahimik na nakatayo si Amara sa balkonahe habang pinagmamasdan ang syudad sa ibaba. Mula roon, mukhang maliit ang lahat. Ang mga tao, mga sasakyan, mga problema. Pero sa loob niya, lalo lang lumalaki ang gulo. "Hindi ka pa rin nagpapahinga?" Napalingon siya nang marinig ang boses ni Leandro mula sa likod niya. Nakaputing polo ito habang nakatiklop ang manggas. Mukhang kagagaling lang sa meeting. Ngunit kahit gaano ito kabisi, hindi pa rin ito umaalis ng matagal at napapansin niyon ni Amara. "Wala naman akong sakit." Tahimik na lumapit si Leandro. "You almost lost consciousness 3 days ago. At paulit-ulit mo yung sasabihin sa akin?" "Well, if that's what it takes for you to be careful." Napabuntong hininga si Amara. Minsan hindi niya maintindihan ang lalaking ito. Cold, controlling, pero sobrang protective. "At kailan mo ba ako balak palabasin dito?" Bahagyang tumigas ang mukha ni Leandro. "When I know you are safe." Napalingon siya rito. "Safe from what exactly?" Tahimik, masyadong tahimik. At yun ang pinakaayaw niya kay Leandro. Palagi itong may tinatago. "Leandro," mas diretso ang boses niya ngayon. "What aren't you telling me?" Unti-unting napalingon ang lalaki sa kanya. Madilim ang mga mata nito. At sa ilang segundong iyon, parang may gusto itong sabihin. Ngunit gaya ng dati, pinili nitong manahimik. "Hindi lahat ng bagay dapat mong malaman." At yun na naman, napailing si Amara. "Could you please stop deciding things from me?" Biglang tumigas ang ekspresyon ni Leandro. "I am trying to protect you. And I am getting tired of being treated like someone fragile." Naging mabigat ang tensyon sa pagitan nila. Hindi napigilan ni Amara ang emosyon niya. "Alam mo kung anong problema mo?" Tahimik na nakatingin lang si Leandro sa kanya. "You think control fixes everything." Napahigpit ang panga nito. "At least I am trying." "By locking me away?" Biglang pumilis ang tibok ng puso niya dahil sa frustration. "I am still me, Leandro." Lumambot bahagya ang boses niya. "Hindi ako mawawala dahil lang magiging ina ako." Tahimik na tumitig si Leandro sa kanya. At sa unang pagkakataon, parang may bahid ng pagod ang mukha nito. "You don't understand the danger. Then explain it to me." Tahimik ulit. At doon na tuluyang nawala ng pasensya si Amara. "See?" Mapait niyang tawa. "Ito tayo lagi." Lumayo siya rito. "You shut me out." Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, biglang may kumatok sa pinto. At ilang segundo lang, pumasok si Mateo. "Sir," tahimik na napalingon si Leandro. "Dr. Valle is here." Biglang natigilan ang buong silid. At hindi niya alam kung bakit, pero biglang sumama ang pakiramdam ni Leandro. Makalipas ang ilang minuto, tahimik na pumasok si Darius sa suite habang may dalang maliliit na paper bag. Eleganteng naka-gray suit ito at kalmado. At gaya ng dati, parang kayang pagaanin ng presence nito ang paligid. "Mara," agad na pangiti si Amara at iyon ay hindi nakaligtas kay Leandro. "Darius," lumapit ang lalaki at inabot ang paper bag. "Your favorite strawberry shortcake." Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Amara. "You still remember?"
Napangiti si Darius. "You used to buy this every exam week." At doon parang may maliit na bagay na sumikip sa dibdib ni Leandro. Tahimik lang siyang nakatayo habang pinapanood ang dalawa, at habang tumatagal, lalo niyang hindi nagugustuhan ang pagiging komportable ni Amara kay Darius. "Dr. Valle," malamig ang boses ni Leandro. Agad na palingon si Darius. "Mr. Del Fierro." Tahimik ngunit magalang ang sagot nito, ngunit ramdam ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. "Visiting hours are almost over." Bahagyang napataas ang kilay ni Darius. "Well, I just came here to see my patient. And she already has doctors assigned to her." Mapait na sabi ni Leandro. Ngumiti ng bahagya si Darius. "Relax." Dahan-dahan nitong tumingin kay Amara. "I am not here to steal your wife." At sa ilang segundong katahimikan, parang bumigat ang buong suite. Dahil sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang isang bagay na hindi niya inaasahan mula kay Leandro Del Fierro. Jealousy. "Leandro," ngunit hindi siya pinansin nito. Diretso lang ang tingin nito kay Darius. "You seem very comfortable around married women." Bahagyang ngumiti si Darius. "At least I know how to treat one properly." Biglang tumigas ang panga ni Leandro. At ngayon, ramdam na ni Amara ang tensyon. "Enough!" Parehong napatingin ang dalawang lalaki sa kanya. Tahimik siyang tumayo at kahit medyo mahina pang katawan niya, matatag pa rin ang aura niya. "I am not a trophy you both can fight over." Napatingin si Darius sa kanya at maya-maya bahagya itong umiti. Fair enough. Samantalang si Leandro naman, tahimik lang na nakatitig sa kanya. At habang tumatagal, lalo niyang nare-realize ang isang bagay. Hindi niya gusto kapag may ibang lalaking nagpapasaya kay Amara, at iyon ang problema. Pagkaalis ni Darius, tahimik na isinara ni Leandro ang pinto. At agad bumalik ang mabigat na katahimikan sa penthouse. Hindi agad nagsalita si Amara. Nakatingin lang siya sa hawak na strawberry shortcake. At doon niya napansin, may maliit na note sa paper bag. "You don't have to carry everything alone." Bahagyang lumambot ang mukha niya, ngunit bago pa siya tuluyang makapag-react, biglang nagsalita si Leandro. "You shouldn't get too close to him." Napalingon siya rito. "At bakit naman?" Tahimik na lumapit si Leandro, at habang papalapit ito, lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. "Because men like Darius don't stay around without reason." Bahagyang natawa si Amara. "Nagsiselos ka ba talaga?" Tahimik at muli hindi agad sumagot si Leandro. Ngunit imbis na umiwas, mas lalo na itong lumapit. Napakalapit, sobrang lapit na halos maramdaman na niya ang init ng hininga nito. "He likes you." Mahina ngunit mabigat ang boses nito. Unti-unting napatingin si Amara sa mga mata niya. "And does that bother you?" Tahimik at ilang segundo, wala nang ibang naririnig kundi mabilis nilang paghinga. Pagkatapos dahan-dahang yumuko si Leandro papalapit sa kanya, at sa mababang boses, mahina itong nagsalita. "Yes." Parang huminto ang oras sa loob ng penthouse. Napakatahimik, at sa ilang segundong iyon, walang ibang naririnig si Amara kundi mabilis niyang tibok ng puso. Napakalapit ni Leandro. Sobrang lapit na halos magdikit na ang kanilang mga noo. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, wala nang malamig na distansya sa pagitan nila. Tahimik siyang nakatingin dito. Sinusubukang hanapin kung nagsasabi ba ito ng totoo. Ngunit mas lalo lang siyang nalito. Dahil ngayon, hindi malamig ang mga mata ni Leandro. Mainit, mabigat at puno ng emosyon na pilit nitong kinokontrol. "Leandro," mahina ang boses niya at parang lalo lang lumalim ang tingin nito sa kanya. "You should rest." At ganun lang, bigla itong umatras, parang natakot sa sarili nitong sinabi. Napakurap si Amara. "Wait!" Ngunit tumalikod na si Leandro. Mabilis, parang tumatakas. At doon siya napatawa ng mahina. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil ngayon lang niya nakita
ang isang Leandro Del Fierro na hindi sigurado sa sarili. Samantala sa kabilang bahagi ng Del Fierro Mansion, galit na galit si Selena. Mabilis siyang naglalakad sa loob ng kanyang kwarto habang paulit-ulit binabasa ang report na hawak niya. Imposible, nanlalamig ang mga kamay niya. Nakasaad sa confidential medical file, twin pregnancy confirmed, high neural activity detected. Muli niyang binasa ang huling linya at doon siya lalong kinabahan. Ang Project Lazarus. Mahina niyang bulong. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok ang lalaking kausap niya sa telepono noong isang gabi. Si Victor Aragon, legal advisor ng Del Fierro Corporation. Eleganteng nakasuot ng itim na suit, ngunit malamig at tuso ang mga mata nito. So it's true. Mahina nitong sapi. Tahimik na napalingon si Selena. Buntis siya at kambal pa, dagdag ni Victor. Dahan-dahan nitong ngumiti at mukhang nakuha nila ang genetic pattern. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Then, we have to stop this. Tahimik na lumapit si Victor sa kanya. You are obsessed with Leandro. Bahagyang tumigas ang mukha ni Selena. And you're obsessed with Del Fierro money. Napangiti si Victor. Well, you have a fair point. Lumapit ito sa bintana. But at this point, Amara is no longer the problem. The twins are. Kinagabihan, hindi makatulog si Amara. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Leandro. Yes, simple, maikli pero sapat para guluhin siya. Tahimik siyang nakaupo sa kama habang hawak ang maliit na ultrasound photo. 2 maliliit na hugis, 2 munting tibok ng puso. Napangiti siya ng mahina. Hello there, mahinang bulong niya sa tiyan niya. Please don't give your mother too much stress. It's too late for that. Napalingon siya agad at natigilan. Nakatayo si Leandro sa may pintuan habang tahimik siyang pinagmamasdan. Hindi niya namalayang nakangiti pala siya at mukhang napansin yun ni Leandro. Dahil sa ilang segundo, parang natulala ito. Ano? Tanong ni Amara. Bahagyang umiwas ng tingin si Leandro. Nothing. Ngunit hindi siya kumbinsido. Tahimik na lumapit ito sa kama at maya-maya'y napatingin sa hawak niyang ultrasound photo. They are so small. Napatawa si Amara. Well, babies usually are. Bahagyang gumalaw ang sulok ng labi ni Leandro. At ngayon sigurado na siya. Marunong palang ngumiti ang lalaking ito. Madalang nga lang. Tahimik silang magkatabing nakaupo at sa unang pagkakataon hindi awkward ang katahimikan. Leandro, mahina ang boses niya. Napalingon ito. What is Project Lazarus? Biglang tumigas ang buong katawan ng lalaki at agad niyang na-realize. Tama siya, may tinatago talaga ito. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Accidentally ko lang namang narinig. Answer me. Mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Leandro at ngayon lang niya ito nakitang parang pagod. It was an experiment. Nanlamig si Amara. What kind of experiment? Tahimik na tumingin si Leandro sa ultrasound photo. It's for improving genetic intelligence. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa katawan ni Amara. What? My grandfather believed intelligence could be inherited and enhanced. Tahimik ang boses nito. Parang ayaw na ditong balikan ang mga alaala. He built a private research division decades ago. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Amara. And you? Mahina ang tanong niya. Were you part of it? At ilang segundong walang sumagot. Doon niya nakuha ang sagot. Oh my God! Unti-unting namutla si Amara. You were! Tahimik na napapikit si Leandro at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Iyon ay takot. My brother died because of that project. Biglang nanlamig ang buong silid. And now they know about the twins. Mahina ngunit mabigat ang boses nito. They will come after them. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Sino?
Biglang tumunog ang cellphone ni Leandro at agad tumigas ang mukha nito nang makita ang caller ID. Mateo, mabilis itong sinagot ang tawag at habang nakikinig, unti-unting nagdidilim ang ekspresyon niya. What? Nanlaki ang mga mata ni Amara dahil ngayon lang niya narinig na sumigaw si Leandro. Mabilis itong tumayo. Lock down the building and no one lives. Biglang bumukas ang TV screen sa penthouse at agad nanlamig ang mga dugo ni Amara. Breaking news. One of Del Fierro Corporation's confidential medical files has been leaked online. At sa malaking screen, lumabas ang ultrasound image niya, kasama ang pangalan niya at ng kambal. Tahimik na napatitig si Amara sa TV screen. Parang nawala ng tunog ang buong paligid. Hindi siya makahinga, hindi makagalaw. Nasa balita ang pangalan niya, pangalan ng mga anak niya, at ang ultrasound image nila. Sources claim the Del Fierro heirs may be connected to the controversial Lazarus genetic program. Nanlamig ang buong katawan niya at ilang segundo lang, biglang nagsimulang pumasok ang sunod-sunod na notifications sa cellphone niya. Messages, unknown numbers, news alerts, social media mentions. My God! Nanginginig ang kamay niyang napahawak sa tiyan niya. Parang gusto niyang protektahan agad ang mga kambal mula sa buong mundo. Biglang pinatay ni Leandro ang TV at agad nabalot ng katahimikan ng penthouse. Ngunit mas nakakatakot iyon. Look at me. Mababa ngunit mariin ang boses nito. Unti-unti siyang napatingin kay Leandro. At ngayon, wala nang malamig na businessman. Ang nasa harap niya ay isang lalaking handang manira ng kahit sino para protektahan sila. You are not leaving this room. Leandro, I mean it. Matigas ang tono nito. Halatang galit. Hindi sa kanya kundi sa nangyayari. Who did this? Tahimik na napapikit si Leandro. Someone from inside. At doon siya lalong kinabahan dahil ibig sabihin may traidor sa paligid nila. Samantala, sa Del Fierro Mansion, nakangiting pinapanood ni Selena ang kaguluhan sa balita. Nasa lahat ng news outlets ang pangalan ni Amara at mabilis nang kumakalat online ang conspiracy tungkol sa kambal. People are calling them miracle children already. Tahimik na uminom si Victor Aragon ng wine. At kapag lumala pa ito, unti-unti siyang ngumiti. The board will panic. Ngunit hindi ngumiti si Selena. Bagkus parang may kakaibang kaba sa dibdib niya. Hindi ito sapat. Napalingon si Victor sa kanya. What? Dahan-dahang tumayo si Selena. 'Cause at the end of the day, basta nandyan si Amara, pipiliin at pipiliin siya ni Leandro. At ngayon lang napagtanto ni Victor, hindi na simpleng inggit ang meron si Selena. Obsession na ito. At ito'y delikado. Mabilis ang kilos ng buong security team sa medical tower. Punong-puno ng bodyguards ang hallway. Lockdown ang buong floor. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Leandro sa glass wall ng conference room habang kausap ang board members sa video call. You hid this from us? Galit na sigaw ng isang matandang board member. You endangered the corporation. Tahimik lang si Leandro at iyon ang mas nakakatakot. Project Lazarus should have stayed buried. Biglang tumigas ang panga ni Leandro. My children are not projects. Biglang natigilan ang mga board members. Dahil ngayon lang nila narinig si Leandro na magsalita ng ganoon kapersonal. Then prove it. Malamig na sabi ng isa. Hand over the twins once they're born for evaluation. At doon biglang nagbago ang buong aura ni Leandro. Mapanganib, malamig, nakakatakot. Say that again. Mahina ang boses niya pero sapat para manahimik silang lahat. We're thinking about the future of Del Fierro. Those children are mine. Unti-unting nagdidilim ang mga mata ni Leandro. And if any of you even think about touching them, I will destroy every single person in this company.
Tahimik na nakaupo si Amara habang hawak ang ultrasound photo. Magulong isip niya. Takot, galit, pagod. Hindi niya inaasahan na ganito kalalim ang mundong pinasok niya nang pakasalan niya si Leandro. At ngayon damay na pati mga anak nila. Mara, napalingon siya agad at natigilan. Naron si Darius. Mukhang kagagaling lang sa pagmamadali. "How did you get in here?" Bahagyang ngumiti ito. "I still work at this hospital." At sa unang pagkakataon, nakahinga ng bahagya si Amara. "I saw the news." Lumapit si Darius sa kanya at agad lumambot ang mukha nito nang makitang takot sa mga mata niya. "Are you okay?" At yun ang problema kay Darius kapag nagtatanong ito, parang gusto mong maging honest. "I don't know," mahinang boses niya. Tahimik na umupo si Darius sa tabi niya. "At least be honest about one thing." Napalingon siya rito. "You're scared." At doon biglang namuo ang luha sa mga mata niya. Dahil oo, sobrang takot siya. "What if they hurt my children?" Halos pabulong na yun at agad tumigas ang mukha ni Darius. "No one's going to hurt them." Mababa ngunit siguradong boses nito. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang pumukas ang pinto at agad nanlamig ang buong silid. Nakatayo roon si Leandro at nang makita niyang umiiyak si Amara habang hawak ni Darius ang kamay nito, biglang naging napakabigat ng atmosphere. Tahimik na tumayo si Darius ngunit hindi nito binitawan agad ang kamay ni Amara at yun ang unang napansin ni Leandro. "I will leave once she calms down." Malamig ang tingin ni Leandro rito. "You seem to forget boundaries very easily." Bahagyang napataas ng kilay si Darius. "And you seem to forget she's human, not property." At ngayon, ramdam ni Amara ang dalawang bagay ng sabay. Ang init ng concern ni Darius at ang mapanganib na selos ni Leandro. Ngunit bago pa tuluyang sumabog ang tensyon, biglang tumunog ang alarm ng buong building. "Warning, security breach detected." Nanlaki ang mata ni Leandro at ilang segundo lang, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa penthouse. Nagdilim ang buong palapag at mula sa hallway, may narinig silang putok ng baril. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa madilim na hallway at kasabay noon, napasigaw ang ilang nurses sa labas ng VIP floor. Agad tumayo si Leandro at sa isang iglap, mabilis niyang hinila si Amara papalapit sa kanya. Instinct protection, parang walang pag-aalinlangan. "Stay behind me." Mababa ngunit mariin ang boses nito at bago pa makapagsalita si Amara, biglang naglabasan ng emergency lights sa buong penthouse. Pulang ilaw, madilim, nakakatakot. Tahimik namang tumayo si Darius habang nakatingin sa pintuan. "What the hell is happening?" Biglang bumukas ang earpiece ni Leandro. "Sir," sigaw ni Mateo mula sa comms. "Armed men breach the lower floors." Tumigas agad ang mukha ni Leandro. "How many?" "Unknown." At ilang segundo lang, narinig nilang mabilis na yabag ng mga armadong security sa hallway. "Get Amara out of here." Diretsong utos ni Leandro. "What about you?" tanong ni Amara. Tahimik siyang tinignan ni Leandro at sa pulang emergency light, mas lalo itong mukhang mapanganib. "I will handle it." At iyon ang kinatatakutan ni Amara dahil sa unang pagkakataon, parang hindi na businessman ang nasa harap niya, kundi isang lalaking sanay sa kaharasan. Sa hallway, mabilis ang kilos ng mga bodyguards habang pinalilibutan ang penthouse. Ngunit bago pa sila tuluyang makaalis, biglang may sumabog na smoke grenade sa dulo ng koridor. "Down!" Agad hinila ni Leandro si Amara pababa. Kasabay noon, sunod-sunod na putok ng baril ang umaalingaw-ngaw. Napasigaw si Amara habang si Darius naman ay mabilis na tumulong itulak siya sa likod ng concrete wall. "Move!" Sigaw ni Leandro sa security at sa loob ng makapal na usok, lumitaw ang mga armadong lalaking naka-black tactical gear. Nanlamig si Amara dahil dire-diretso silang papunta sa kanya. "They're targeting her!" Sigaw ni Mateo. At doon biglang nagbagong mukha ni Leandro. Hindi yun galit, hindi lamig, kundi purong puot.
Mabilis niyang inagaw ang baril ng isa sa security at sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang side ni Leandro na hindi niya kailanman inakalang meron ito. Mabilis, precise, mapanganib. Tumama agad ng bala sa balikat ng isa sa mga attackers. "Move her now!" Umalingaw-ngaw ang boses ni Leandro sa buong hallway at habang nagsisigawan ang lahat, mabilis namang hinila ni Darius si Amara papunta sa emergency exit. "Darius, go!" Ngunit bago pa sila makarating sa pinto, biglang may lalaking lumitaw mula sa usok at diretso na itong itinutok ang baril kay Amara. Nanlaki ang mata ni Darius. "Mara!" Ngunit mabilis si Leandro. Agad niyang hinablot si Amara papalapit sa kanya. Kasabay ng isang putok, napatigil ang lahat at ilang segundo, parang huminto ang oras. Nanlaki ang mga mata ni Amara dahil may mainit na likidong tumalsik sa pisngi niya. Dugo. "Leandro," mabigat ang paghinga ng lalaki at dahan-dahan na paluhod ito sa harap niya. Natamaan siya. "No!" Napaiyak agad si Amara habang mabilis siyang lumuhod sa tabi nito. Nanlalamig ang kamay niya. "Leandro, look at me." Ngunit kahit namumutla, pilit pa ring hinawakan ni Leandro ang mukha niya. "Are you hurt?" At doon tuluyang nabasag si Amara dahil kahit siyang natamaan, siya pa rin ang iniisip nito. "You idiot." Umiyak na siya ngayon. "Why would you do that?" Bahagyang gumalaw ang sulok ng lapi ni Leandro. "Because," mabigat ang paghinga nito. "I told you," mahina ang boses niya. "I will protect you." Samantala, sa isang madilim na control room sa loob ng ospital, tahimik lang na pinapanood ni Victor Aragon ang kaguluhan sa CCTV monitors. "Well, at least we know." Tahimik siyang uminom ng whiskey. He really loves her. Ngunit sa kabilang sulok, halatang hindi mapakali si Selena. Hindi niya inaasahang aabot sa ganito. "You said no one would die." Napatingin si Victor sa kanya at bahagya itong ngumiti. "Relax." Malamig ang boses nito. "He is hard to kill." Nanlaki ang mga mata ni Selena. "What?" At doon niya unang na-realize, hindi niya nakontroladong sitwasyon. Sa emergency operating room, mabilis na itinutulak ng mga doktor ang stretcher ni Leandro habang kasunod si Amara. Umiiyak, nanginginig at halos hindi makahinga. "Ma'am, you cannot enter." Pero ayaw bumitaw ni Amara. "Please save him." Basag ang boses niya. "Please save him." At habang nagsasara ang operating room doors, doon niya na-realize ang pinakakinatatakutan niya. Hindi na lang basta mahalaga si Leandro sa kanya. Mahal niya ito. At sa loob ng operating room, habang unti-unting nawawala ng malay si Leandro, iisa lang ang nasa isip niya. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi habang hindi pa niya nasasabi kay Amara kung gaano niya ito kamahal. 3 oras. 3 napakahabang oras. Tahimik na nakaupo si Amara sa labas ng operating room habang mahigpit na nakahawak sa rosaryo na bigay noon ng kanyang ina. Namumugto ang mga mata niya sa kakaiyak at kahit pilit siyang pinapakalma ni Mateo at Darius, wala siyang naririnig. Paulit-ulit lang sa isip niya ang eksena kanina. Ang tunog ng putok ng baril, ang dugo ni Leandro at ang paraan ng pagyakap nito sa kanya bago ito bumagsak. "Ma'am Amara," mahinang lumapit si Mateo. "Please drink some water." Tahimik siyang umiling, wala siyang lakas. Samantala nakasandal naman si Darius sa kabilang side ng hallway habang tahimik na pinagmamasdan siya. At habang tumatagal, lalo lang bumibigat ang dibdib niya dahil kitang-kita niya ngayon, mahal ni Amara si Leandro at mas masakit mukhang mahal na rin siya nito pabalik. Makalipas ang ilang sandali, biglang bumukas ang operating room. Agad tumayo si Amara. "Doktor," mabilis na tinanggal ng surgeon ang mask nito. The bullet narrowly missed his heart. Parang nakahinga ang buong hallway. But biglang nanlamig si Amara. He lost too much blood. But he's stable for now, but the next 24 hours are critical. Unti-unting nanghina ang tuhod ni Amara.
Buti na lang at agad siyang inalalayan ni Darius. "Can I see him?" Tumango ang doktor. For a few minutes, inside the ICU, tahimik ang buong silid. Tanging tunog ng heart monitor ang maririnig. At sa gitna noon nakahiga si Leandro, namumutla, mahina at ngayon lang siya nakita ni Amara ng ganito. Hindi niya akalaing may araw na matatakot siyang mawala ang lalaking ito. Dahan-dahan siyang dumapit sa kama at nanginginig na hinawakan ang kamay nito. "Leandro," basag ang boses niya. "Ang tanga mo." Unti-unting pumatak ang luha niya. "Bakit mo sinalo yung bala?" Tahimik ang buong silid at akala niya hindi ito sasagot. Pero maya-maya, bahagyang gumalaw ang kamay ni Leandro. Mahina nitong hinigpitan ang hawak sa kamay niya. "At bakit mo iniiyakan ang lalaking ayaw mong mahalin?" Nanlaki agad ang mata ni Amara. Mabilis siyang napatingin rito at doon niya nakitang gising na ito. "Leandro." Bahagyang napangiti ang lalaki, mahina, pagod pero totoo. "You cry too much." Napaiyak lalo si Amara habang hinahampas siya ng mahina sa balikat. "Idiot." Mahina itong natawa at ngayon lang niya narinig ang totoong tawa ni Leandro Del Fiero. Hindi malamig, hindi pilit, kundi masaya. Tahimik silang nagtitigan at sa unang pagkakataon, wala nang pader sa gitna nila. "I thought you were dying." Mahina ang boses ni Amara at doon unti-unting naging seryoso ang mukha ni Leandro. "I almost did." At doon ko na-realize, dahan-dahan nitong hinawakan ang mukha niya. "I don't care about the contract anymore." Nanlambot ang dibdib ni Amara. "Leandro," mababa ngunit malinaw ang boses nito. "I love you." At doon tuluyang bumagsak ang lahat ng depensang itinayo ni Amara sa loob ng 2 taon. Dahil matagal na niyang gustong marinig iyon. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang ICU door at mabilis na pumasok si Mateo, mukhang seryoso. "Sir," tahimik na napalingon si Leandro. "We found out who leaked the files." Biglang tumigas ang atmosphere ng buong silid. And malamig na ulit ang boses ni Leandro. Tahimik na lumunok si Mateo. At pagkatapos, mahina itong nagsalita. "It was Selena." Parang may nagyelong tubig na bumuhos sa katawan ni Amara. "No," mahina niyang bulong. "But not just her," dagdag ni Mateo. "Victor Aragon manipulated the board and hired the men who attacked the hospital." Unti-unting nagdilim ang mata ni Leandro at ngayon bumabalik na naman ang mapanganib nitong aura. "Where are they?" "Selena disappeared an hour ago." Biglang sumikip ang dibdib ni Amara dahil may kutob siyang hindi pa tapos ang lahat. Samantala sa isang liblib na mansyon sa labas ng syudad, tahimik na nakaupo si Selena habang nanginginig ang kamay. Punong-puno ng balita ang TV. Attack, shooting, scandal. "Hindi ko to ginusto." Mahina siyang umiyak. Ngunit biglang may mabagal na palakpak mula sa likod niya. "Too late to regret things now." Nanlamig siya. Unti-unti siyang napalingon at naroon si Victor. Ngumingiti-ngiti ngunit malamig ang mga mata. "You used me." Tahimik na tumawa si Victor. "No." Dahan-dahan nitong lumapit. "You were just useful." Nanlaki ang mga mata ni Selena nang bigla nitong hawakan ng marahas ang baba niya. "Now listen carefully." Malamig ang boses nito. "If Leandro survives," unti-unti itong ngumiti, "we will take the twins." Madilim ang kalangitan ng gabing iyon. Walang tigil ang ulan. At sa loob ng ICU, ramdam ang paparating na bagyo. Tahimik na nakatayo si Leandro sa harap ng bintana habang suot pa rin ang hospital clothes niya. Kahit kagagaling lang sa operasyon, pilit na siyang bumangon at halatang galit na galit siya. "You should still be resting." Napalingon siya kay Amara. Tahimik itong nakatayo sa likod niya habang hawak ang ultrasound photo ng kambal. Namumugto pa rin ang mga mata nito sa kakaiyak pero matatag na ulit ang aura. "I'm fine." Napairap si Amara. "You literally got shot."
Bahagyang gumalaw ang sulok ng labi ni Leandro. At least I survived. Tahimik silang nagkatitigan at kahit magulong paligid, parang may kapayapaan pa rin kapag magkasama sila. Ngunit mabilis ding nawala iyon nang pumasok si Mateo, mukhang tensyonado. Sir, tahimik na napalingon si Leandro. We traced Victor's last location. Tumigas agad ang mukha nito. And Selena? Sandaling natahimik si Mateo. She's with him. Nanlalamig na napapikit si Amara. Hanggang ngayon hirap pa rin siyang tanggapin na kayang gawin niyo ni Selena. Why? Mahina ang boses niya. Bakit niya kailangang umabot sa ganito? Tahimik ang buong silid at maya-maya si Leandrong sumagot. Because obsession destroys people. Napalingon si Amara rito at doon niya na-realize hindi lang si Selena ang tinutukoy nito, kung hindi pati ang sarili nito noon. Makalipas ang ilang sandali pagkaalis ni Mateo, tahimik na lumapit si Leandro kay Amara at ngayon wala nang dating distansya sa pagitan nila. Natural itong humahawak sa kanya, natural na itong lumalapit, parang matagal na nitong gustong gawin niyon. Hey, mahina ang boses nito. Napatingin siya rito. Are you okay? At ngayon lang niya na-realize gustong gusto niya pala kapag siya ang concern nito. I am trying to be. Tahimik na hinawakan ni Leandro ang tiyan niya. Maingat parang natatakot. How about them? Unti-unting napangiti si Amara. Matigas ang ulo. Bahagyang natawa si Leandro. At kanino kaya nagmana? Napataas ng kilay si Amara. Excuse me, ikaw kayang emotionally constipated sa ating dalawa? At doon napatawa si Leandro. Totoo, malalim at tuluyan ang natigilan si Amara. Dahil ngayon lang niya narinig ang ganitong klaseng tawa mula rito. Samantala sa lumang mansyon ni Victor Aragon, galit na galit si Selena. Hindi ako kriminal, sigaw niya habang pinapanood ang balita. Punong-puno ng skandal ang pangalan niya. Ngunit kalmado lang si Victor habang nagbubuhos ng whiskey. Too late for innocence. You manipulated me. Napangiti si Victor. At ikaw naman ang naniwalang mamahalin ka ni Leandro. Parang sinampal si Selena. Shut up! Bigla niyang sinampal ang mesa. Nanginginig siya sa galit at sakit. Lahat ginawa ko para sa kanya. Tahimik lang si Victor. At anong nakuha mo? Tanong ng matanda dito. Hindi kanya minahal. Unti-unting namuo ang luha sa mata ni Selena dahil yun ang pinakamasakit na katotohanan. At habang umiiyak siya, dahan-dahang ngumiti si Victor, mapanganib. But don't worry my dear, lumapit ito sa kanya. Once we get the twins, malamig ang boses nito. Everything will belongs to us. Kinagabihan, tahimik na natutulog si Amara sa hospital suite. Samantalang, si Leandro naman gising pa rin. Nakaupo siya sa tabi ng kama habang tahimik na pinagmamasdan si Amara at ang kambal sa loob ng sinapupunan nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tiyan nito at ngayon lang niya naramdaman na gusto niya pala ito. Hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil pamilya niya sila. They will be safe. Mahina niyang bulong. Ngunit biglang tumunog ang emergency alarm ng floor. Nanlaki agad ang mga mata ni Leandro. Warning, security failure detected. Mabilis siyang tumayo at kasabay noon, biglang namatay ang mga ilaw. Leandro, nagising si Amara at agad itong lumapit sa kanya. Stay behind me. At ilang segundo lang, biglang bumukas ang pinto ng suite. Lumitaw si Victor kasamang ilang armadong lalaki. At sa likod nito si Selena, namumutla at halatang hindi sigurado sa ginagawa. Well, mabagal na ngumiti si Victor. What a beautiful family. Tumikis agad ang mukha ni Leandro. You're dead. Tahimik na natawa si Victor. Still dramatic, I see. At mabilis nitong itinutok ang baril kay Amara. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Victor, wait! Ngunit huli na. Hand over the twins. Malamig ang boses ni Victor. Or, I will kill her. At doon unang beses nakita ni Amara
ang tunay na nakakatakot na side ni Leandro Del Fierro. Dahil ngumiti ito, ngunit walang kahit anong init doon. Big mistake. Mahina ngunit mapanganib ang boses nito. Nobody touches my wife. Tahimik ang buong hospital suite, ngunit sa katahimikang iyon, parang isang maling galaw lang ang kailangan para may mamatay. Nakatutok ang baril ni Victor kay Amara, samantalang si Leandro naman ay nakatayo sa harap niya, bahagyang nakaharang. Nobody touches my wife. Mababa't mapanganib ang boses ni Leandro, at kahit si Victor bahagyang natigilan. Interesting, mabagal itong umiti. Akala ko incapable kang magmahal. Tahimik lang si Leandro pero habang tumatagal, lalo lang lumalamig ang aura nito. Last warning. Diretso ang tingin nito kay Victor. Lower the gun. Ngunit natawa lang si Victor. Or what? At doon bahagyang umiti si Leandro, at yun ang pinaka nakakatakot. Or I stop playing nice. Sa likod ni Victor, nanginginig na si Selena. Hindi ito ang gusto niyang mangyari. Oo, naiinggit siya kay Amara. Oo, gusto niyang mawala ito sa buhay ni Leandro pero hindi niya gustong may mamatay. Lalo na si Leandro. Victor, mahina niyang tawag, ngunit hindi siya pinapansin ng matandang lalaki. Do you know how much money your children are worth? Diretso nitong tanong kay Leandro. At the highest level of genetic research, nanlamig si Amara. Monster, mahina niyang bulong. Napangiti si Victor. No, dahan-dahan nitong itinapat lalo ang baril. I am a businessman. At doon biglang gumalaw si Leandro. Mabilis. Bago pa makahabol ang kahit sino, nahablot na niya ang baril ng isa sa armadong lalaki, kasabay ng isang putok. Napasigaw si Selena, nagkagulo ang buong suite. Mabilis na hinila ni Leandro si Amara pababa habang sunod-sunod ang putok ng baril sa paligid. Nabasag ang mga salamin, nagtilapon ang mga gamit, at umalingaw-ngaw ang sigawan sa buong floor. Stay down, mahigpit na yakap ni Leandro kay Amara habang tinatakpan siya ng katawan nito. Samantala, mabilis ding nakipagbarilan ng mga bodyguards ni Mateo sa mga tauhan ni Victor sa hallway. Sir, we need to move, sigaw ni Mateo. Ngunit hindi gumagalaw si Leandro. Nakatitig lang ito kay Victor. At ngayon wala nang natitirang kontrol sa mga mata nito. Puro galit na lang. You endangered my family. Mahina ang boses nito pero mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Napaatras si Victor nang dahan-dahang lumapit si Leandro at ngayon lang siya mukhang kinabahan. Leandro! At isang putok, tumama ang bala sa binti ni Victor na paluhod ito agad. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito samantalang si Selena naman ay tuluyang napatakip sa bibig sa takot. Please! Nanginginig na sigaw ni Victor. Wait! Ngunit hindi tumigil si Leandro. Patuloy lang itong lumalapit. Do you know how hard I tried not to become this man? Again? Nanlalamig na napaiyak si Amara dahil ngayon nakikita niya kung gaano kadilim ang mundong pilit tinatakasan ni Leandro noon. Leandro, mahina niyang tawag at doon lang ito bahagyang tumigil. Tahimik silang nagkatitigan at sa ilang segundong iyon, parang siya lang ang nakikita ni Leandro. Please, basag ang boses ni Amara. Enough. Mabigat ang paghinga ni Leandro. Mahigpit ang hawak nito sa baril at ilang segundo parang nakikipaglaban nito sa sarili niya. Pagkatapos dahan-dahan nitong ibinaba ang baril. Sakto namang dumating ang SWAT at pulis sa floor. Mabilis nilang pinalibutan ang buong suite. Drop your weapons, sigaw ng mga pulis. Tahimik na napaupo si Victor habang hawak ang duguan nitong binti. Samantalang si Selena naman, tuluyang napaluhod sa sahig, umiiyak, wasak na wasak. Makalipas ang ilang minuto, tahimik na nakaupo si Selena habang kinukuhaan ang statement ng mga pulis. Ngunit ang tingin niya nasa malayo, na kay Leandro. At sa unang pagkakataon, tinanggap niya ang katotohanan. Hindi siya kailanman mamahalin ito. Samantala sa kabilang side ng hallway,
Mahigpit namang nakayakap si Amara kay Leandro at ngayon lang niya naramdamang nanginginig pala ito. Hey, mahina niyang hawak sa mukha nito. You are okay. Napapikit si Leandro at dahan-dahang isinandal nito ang noo sa kanya. I almost lost you. Mahina, basag at doon tuluyang nadurog ang puso ni Amara para rito. No, unti-unti siyang napangiti habang umiiyak. You saved us. At maya-maya, mahina siyang hinalikan ni Leandro sa noo. I love you, diretso, walang takot, walang pag-iwas. At ngayon wala nang kontrata, wala nang pader, wala nang malamig na distansya. Si Leandro Del Fierro, ang lalaking takot magmahal, ay tuluyan nang bumagsak para kay Amara. Ngunit bago tuluyang matapos ang gabi, biglang lumapit si Mateo at mukhang seryoso. Sir, tahimik na napalingon si Leandro. We recovered Victor's files. Tumigas agad ang mukha nito. And, huminga ng malalim si Mateo. There's another surviving Lazarus subject. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. And according to the files, the next target are the twins. Makalipas ang 3 buwan matapos ang gabing muntik ng sumira sa lahat, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ni Amara at Leandro. Nakulong si Victor Aragon. Tuluyan na ring na-dissolve ang natitirang Lazarus Research Division. At si Selena, kusang sumuko sa authorities matapos ibigay ang lahat ng ebidensyang hawak niya laban kay Victor. Ngunit kahit tapos ng gulo, hindi pa rin nawawala ang takot ni Leandro dahil alam niyang may isa pang natitirang Lazarus subject. At hanggang hindi niya ito nahahanap, hindi siya mapapanatag. Sa Del Fierro Mansion, mas buhay na ngayon ang dating malamig na mansyon. Mas maingay, mas magulo, mas tahanan. Leandro! Umaalingaw-ngaw ang boses ni Amara sa buong dining hall at ilang segundo lang, lumabas si Leandro mula sa office habang may hawak pang laptop. Ano na naman ang ginagawa mo? Napataas kilay siya nang makita ang kalat sa mesa. 3 bukas na baby books, 2 tablets, at isang malaking whiteboard. Habang si Amara naman nakapamewang, 7 buwan ng buntis at mas lalo pang gumanda. Your children are bullying me, bahagyang napangiti si Leandro. Our children, napairap si Amara. Parehong nagkikik buong gabi, hindi ako pinatulog. Tahimik na lumapit si Leandro at agad itong hinawakan ang tiyan niya. Maingat, natural, parang iyon ang paborito nitong gawin araw-araw. Behave, diretso nitong sabi sa tiyan niya at parang sinadya ng kambal, biglang tumigil ang paggalaw. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Excuse me? Bahagyang natawa si Leandro. At least they listen to someone. Napailing si Amara habang pinipigilang matawa at habang pinapanood siya ni Leandro, unti-unting lumambot ang mga mata nito. Dahil minsan, hindi pa rin siya makapaniwala na pagkatapos ng lahat nandito pa rin sila, kumpleto. Makalipas ang ilang araw, isang charity gala ang ginanap ng Del Fierro Foundation. At iyon ang unang public appearance ni Leandro at Amara matapos ang skandal. Punong-puno ng media ang grand ballroom. Camera flashes everywhere. Mga reporters, mga investors, mga socialites. Ngunit sa gitna ng lahat, iisa lang ang tinitingnan ng mga tao. Si Amara, eleganteng nakasuot ng dark emerald gown habang nakahawak sa braso ni Leandro. At sa unang pagkakataon, wala nang takot sa mga mata niya. Mrs. Del Fierro, is it true that twins are gifted children? Are the rumors about the Project Lazarus true? Sunod-sunod ang tanong ng reporters. Ngunit bago pa sila kuyugin, mabilis na hinila ni Leandro si Amara papalapit sa kanya. No questions about my family. Malamig ngunit kalmadong sabi nito. Tahimik agad ang media. At doon mahina siyang napangiti dahil kahit kailan hindi siya hinayaang harapin mag-isa ni Leandrong mundo. Sa loob ng gala, tahimik na tumutugtog ang orkestra habang nag-uusap ang mga bisita. Ngunit sa kabilang side ng ballroom, biglang napansin ni Mateo yung isang lalaki. Nakatayo lang ito sa madilim na sulok, tahimik na nanunood.
Sir, agad lumapit si Mateo kay Leandro. Someone's here. Tumigas agad ang mukha ni Leandro. Who? Tahimik na tumingin si Mateo sa lalaking nasa sulok at nang magtamang mga mata nila, biglang nanlamig si Leandro dahil kilala niya yon. Si Adrian Voss, ang nawawalang Lazarus subject. Tahimik lang itong nakatingin kina Amara at sa tiyan nito. Interesting. So the twins survived. Mahina ngunit malamig ang boses nito. Nanlalamig na tapahawak si Leandro kay Amara at agad niya itong inilayo. Take her out now. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang nagsalita si Adrian. Relax, bahagya itong ngumiti. If I wanted to hurt them, you'd already be dead. Nagsimulang magpanik ang security ngunit ikinagulat ng lahat ang sumunod na sinabi ni Adrian. I am not your enemy, Leandro. They are coming. Nanlaki ang mata ni Leandro. Who? Dahan-dahang napatingin si Adrian kay Amara at pagkatapos sa tiyan nito. The people who funded Lazarus. Nanlamig ang buong ballroom at gusto nilang kunin ang kambal. At pagkatapos umalis ng binata. Makalipas ang ilang oras, tahimik na nakaupo sina Amara at Leandro sa balcony ng mansyon matapos ang gala. Malamig ang hangin, tahimik ang gabi, ngunit magulong isip nila. So hindi pa rin pala talaga tapos. Mahinang boses ni Amara. Tahimik na hinawakan ni Leandro ang kamay niya. No, diretso nitong sagot. At natatakot ako. Ngayon lang niya narinig si Leandro umamin ng ganoon. Dahan-dahan siyang napangiti. At least honest ka na ngayon. Bahagyang natawa si Leandro at pagkatapos marahan nitong hinalikan ang noon niya. I spent years trying to control everything. Tahimik siyang nakikinig. But loving you taught me something. Unti-unti siyang napatingin rito. You cannot protect people by pushing them away. Nanlambot ang puso ni Amara. And you? Mahina niyang tanong. What did loving me teach you? Tahimik siyang tinitigan ni Leandro at pagkatapos mahina itong gumiti. Ang klaseng ngiti na dati niyang akalaing imposible. That even a broke man, dahan-dahan itong hinawakan ng tiyan niya, can become a good father. At sa sandiling iyon, biglang gumalaw ang kambal, parang sumasang-ayon. Napatawa si Amara habang umiiyak, samantalang si Leandro naman, unang beses na tumawa na walang kahit anong bigat sa dibdib. Habang sa malayo, unti-unting sumisikat ang araw. Bagong simula, bagong pamilya, at bagong laban na haharapin nila ng magkasama. At dito na po nagtatapos ang The Billionaire's Forbidden Heirs. Sabay-sabay po nating subaybayan ang mga susunod na kwento dito lamang po sa Chunli Diaries. Maraming salamat po, stay safe and God bless everyone.